Hello sa mga all at shout out sa mga all. Yan siyang mapagpalang oras uli. At magandang hapon ano. Ngayon po ay Biyernes, 1:00 ng hapon. Balita. Wala lang, natuwa lang tayo rito no. Dahil agree naman tayo sa nangyari. Dun nga sa pagpalakpakan ng media kay Alan Peter Cayetano, yun no, na nagiging issue nga itong para bang dalawang Senate President daw, which is ang sabi ay si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President, pero hindi daw ito kinikilala ng palasyo at ng Kongreso. Yun ang ano. Ito yung ano nang nangyari, kung bakit natin sinabing pinalakpakan si SP Cayetano. May isang media o reporter na nagtanong kay Senator kay SP Cayetano na kung siya nga pa rin ba ang Senate President kasi nga daw hindi daw kinikilala ng Malacanang. So ito yung kanyang kasagutan no? Pakinggan natin yung buong nangyari, bakit siya pinalakpakan. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Win, ang Palas kinikilala si Win Gatchalian daw ang kinikilala. Nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. Three books. Yung 3 books. The rules of the Senate. Okay. The Philippine Constitution. Okay, Philippine And Constitution. Sa mga hindi nating ka-religion ng mga Christian. The Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yun. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila, mahirap nga naman sa mga empleyado yan ano, na kasi parang nahati eh. So kung hindi sila susunod dun sa isa, delikado naman na ang kanilang trabaho. So ang nangyari daw ay wala daw pumasok ano. Wala daw pumasok. So ang pinupunto ni SP Cayetano dito na dapat nilang sundin na lang ang kung anong inuutos sa kanila dahil siyempre kabuhayan natin yan eh, di ba? Trabaho natin yan eh. Pag wala kang trabaho, walang pera. So ito, pakinggan pa natin ano. Mayroon akong nagustuhan dito eh, which is talagang agree ako. Ito si Senator Coco, Senator Drilon, etc. Lumalabas sa actually sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun ha. Kita mo lahat sila Marcos na rin. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa po sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Nagkampi-kampi na. Yan, di ba? Yung dilaw, pink, aktivista, mga kaliwa. Yan ang sinasabi niyang napagsama-sama niya. So hindi siya nag-agree doon na sinabihan siyang hindi siya unifier. Kain sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Nagtawanan tuloy. First time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yun ha. Yun nga no, napaka-obvious na nagsama-sama itong mga yung dilawan, pinklawan, pulawan, yung mga kaliwa, no? Para lang actually ang tumbok nila dito si Duterte.
para lang hindi makatakbo na sa 2028. So itong mga kaliwa, tulad nitong si Senator Risa Hontiveros, mga kaliwa yan, dati banat ng banat yan sa kay Marcos. Never again, mga ganun. Never again. Pero ngayon, ayun, sumasang-ayon na. Dahil nga alam nila na ang administrasyon ngayon ang makakagawa ng paraan para hindi makatakbo ang mga Duterte. So ayun, nagsama-sama na nga ang mga dating magkakaaway, nagsama-sama na para sa isang isang partido, no? Para sa mga Duterte. Eh tingnan natin. Pero natuwa lang tayo dun sa ginawa rin ng mga reporter, 'di ba? Na kumbaga nag-agree din sila kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung sinabi nga niya na yung 3 libro na yon ay dapat sundin. Hindi yung basta na lang, kitang-kita mo naman yung ang sinasabi kasi doon na dapat 13 senador ang magbubutuhan, di ba? O magkakasama para magkaroon ng isang kung gusto nilang palitan ng SP. Pero dito, ilan lang sila? 11. Dahil ang sinasabi nga ng kabila, ng minority, ay 22 na lang daw ang senador, which is still kahit nakakulong si Jinggoy at hindi nagpapakita si Senator Bato de la Rosa, hindi pa rin naman sila resigned or tanggal sa pwesto. Sa 24 pa rin. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Pero siyempre, di ba, Pilipino tayo, nakakalungkot lang isipin na ganitong nangyari sa bansa natin. Sana naman ay maayos yan at mapanagot itong mga nabigyan ng maleta. Shout out sa mga all at maraming salamat sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain namang bawat isa. God bless everyone.